Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Samantala, sa labas ng restaurant, sa anino ng gabi, may isang taong tahimik na nagmamasid. Nakatayo siya sa dilim, halos hindi mahadjap ng liwanag ng mga ilaw sa kalye, parang isa lamang siyang aninong sumanib sa paligid. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pinto ng restaurant, matalim at mapanuri, na tila sinusukat ang bawat kilos ng mga nasa loob. Walang nakapansin sa kanya, walang nakaramdam ng presensya niya. Ilang sandali pa, marahan siyang tumalikod. Walang bakas ng emosyon ang kanyang mukha, isang malamig na katahimikan lamang. At sa bawat hakbang niyang papalayo, tila may kung anong mabigat at nakakatindig balahibong presensya ang naiwan sa hangin. Isang masamang aura, na dahan-daang kumapit sa paligid, parang babala ng unos na paparating. Tinanong niya ang master ng sibat kung gaano dapat kahaba ang talam ng sibat. Sumagot ito na ang haba ng ginamit niya noon ay komportable na para sa kanya, kaya maaari ring ganoon ang sukat. Idinagdag pa ng panday na sa pagkakataong ito ay gagamit siya ng isang level 1 na magic stone, kaya magiging napakataas ng resonance nito. Napansin ng awakened na tila sabik at nasa sabik ang panday. Ipinaliwanag nito na isang himala ang pagkakapreserba ng napaka-perpekto sa mga bangkay ng high-level na mga halimaw. Inamin din niyang nagulat siya dahil base sa nakita niya, ang lahat ng halimaw ay napatay sa iisang tama lamang, isang atakeng eksaktong tumama sa kanilang mga vital point, at malamang ay namatay pa ang mga ito nang walang naramdamang sakit. Dahil dito, nakakuha sila ng napakaraming magic stone. Gayunpaman, nais pa rin niyang malaman kung sino ang may gawa ng ganoong klase ng trabaho. Sinabi ng tagagamit ng sibat na gusto rin niyang malaman, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natutuklasan kung sino iyon. Nagkomento ang lalaking may balbas na ang isang taong may ganoong antas ng husay ay malamang isang level 0 awakened, ang pinakamataas sa lahat, na may ganap na mastery sa tatlong klase. Ganito rin ang iniisip ni Sangho, dahil ganoon din ang haka-haka ng asosasyon. Ngunit kailanman ay wala pang lumitaw sa mundong iyon na may mastery sa tatlong klase. At kung talagang may ganoong tao, hindi na niya alam kung paano nito naabot ang ganoong antas. Bukod pa rito, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagpapakilala ang taong iyon at kung bakit lagi na lamang itong lumilitaw tuwing may malalaking sakuna upang iligtas ang lahat. Sa pag-iisip tungkol dito, nasabi niyang napakahirap makahanap ng anumang bakas o impormasyon tungkol sa taong iyon. Sinabi ng panday na trabaho niya ang mga ganoong bagay, at tinanong niya kung ano ang balak gawin sa lumang sandata, maaari niya itong isauli o kaya'y gamitin bilang pangalawang sandata. Nag-isip sandali ang tagagamit ng sibat at sinabi niyang itatago na lamang niya ito dahil nasanay na siya rito at sa kung anong paraan ay tila pamilyar ito sa kanya. Sumagot ang panday na ayos lang iyon at ipinaalam na aabuti ng 1 linggo bago matapos ang bagong sandata. Kapag natapos na ito, ihahatid ito sa asosasyon upang doon kunin. Samantala, sa kagubatan, naglalakad siya kasama ang dambuhalang pusa at nangongolekta ng mga hiyas saan man sila makakita. Binibigyan pa niya ng isa ang kanyang alagang hayop upang kainin, hanggang sa makarinig si Hedori ng isang ingay at agad na lumingon. Agad siyang tumalon sa halimaw na palihim na gumagalaw sa mga palumpong at nakita niyang isa pala itong goblin. Tinanong niya kung sakaling si Kasem ito, at nang marinig niyang sumisigaw ang goblin, naalala niya ang sinabi ni Cholo, na hindi dapat baliwalain ang sinumang nangangailangan ng tulong. Dahil doon, hinawakan niya ang halimaw at inilagay ito sa ibabaw ng dambuhalang pusa upang dalhin sa restaurant. Pagdating nila, nakaramdam ng pagkasuklam si Echo sa goblin. Ngunit sinabi ni Khan na hindi niya maintindihan kung ano ang problema.
Naiinis na sinabi ng Demon King na galit siya sa mga goblin dahil payat, marumi, at nakakadiri ang mga ito, lalo na ang kasama ni Clay dahil base sa itsura nito ay isa itong treasure goblin. Ipinaliwanag niyang ang mga ganitong uri ng goblin ay may masamang ugali na magnakaw at mag-imbak ng mga bihirang kayamanan sa kanilang mga supot at sako. Ngunit tila nawala ng halimaw ang sarili nitong imbakan. Dahil dito, nakakaramdam ang Demon King ng matinding inis at pagnanais na bugbugin hanggang mamatay ang halimaw, ngunit hindi niya magawa. Samantala, sinabi ni Clay na gutom na siya. Nag-aalala ang kanyang kapatid dahil nasa palengke ang ating bida, ngunit naisip niyang matagal na rin naman siyang namamalagi sa restaurant. Kung kaya niyang magluto ng ganoon kahusay, maaari niyang mapabilib ang kanyang nakababatang kapatid at si Gabi. Nagustuhan niya ang ideyang iyon at ipinahayag na ihahain niya ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Cholo sa restaurant at pagkapasok pa lamang niya ay nadatnan niya ang kaguluhan sa loob ng kanyang establishmento. Napansin din niya ang presensya ng halimaw at gamit ang kanyang dragon ay agad niyang natukoy kung anong uri ito. Tinanong niya ang tungkol sa gourmet goblet. Naguluhan ang Demon King at nagtanong kung hindi ba ito treasure goblet. Naalala ng ating bida na ang ganitong uri ng halimaw ay nag-i-evolve sa kakaibang paraan at maaaring magbago sa iba't ibang direksyon. Kahit ipinanganak na mahina, natututo itong gamitin ang lahat ng posibleng paraan upang mabuhay. Narinig mo na ba ang tungkol sa gourmet goblins? Kilala ang mga ito sa hindi paghipo ng pagkain kung hindi ito masarap. At kung may ihain sa kanilang pagkain na gustuhan nila, nagbibigay sila ng katumbas na gantimpala. Sinabi ni Clay na may nakita siyang maliit na halimaw. Pinuri siya at sinabing magaling ang ginawa niya, saka inutusan ang ating bida na bigyan ito ng pagkain. Dahil dito, lalo pang nalungkot at nainis ang kanyang kapatid, dahil ibig sabihin ay bigo ang pagkaing inihanda niya. Nag-alok si Chilho ng kanyang fruit jelly at nagpasalamat ang munting babae, sabay sabing napakasarap nito. Binuksan ng ating bida ang kanyang subspace dahil nais niyang marinig kung ano ang sasabihin ng gourmet goblin, at inutusan si Kasam na subukang makipag-usap sa kapwa goblin. Matapos ang pag-uusap, ipinaliwanag ng kanyang tagasilbi na ang gourmet goblin ay naghahanap ng masarap na pagkain at kapalit nito ay magbibigay ito ng isang kayamanan. Tinanong ni Cholo kung ano ba talaga ang gustong kainin ng halimaw. Ipinaliwanag na dati raw naninirahan ang gourmet goblin sa isang napakataas na bundok kung saan may isang dambuhalang ibon, at ang itlog ng ibong iyon ay napakasarap. Napaisip ang ating bida at inisip na maaaring ang tinutukoy nito ay ang albong bird, isang uri ng halimaw na naninirahan sa matataas na bundok. Sinuri niya ang kanyang imbakan at nakita niyang may hawak siyang isang higanteng itlog. Kahit hindi ito mula sa albong bird, malamang ay maaari itong maging kapalit. Tutal, ang itlog na iyon ay mula sa isang level 3 na phoenix, mas malinis at mas masarap kumpara sa mga itlog ng mas mababang uri ng halimaw tulad ng velto. Inisip niya ang mga putaheng maaari niyang gawin at nagsimulang maghanda. Gagawin niya ang mga ito sa malabilog at malaman na hugis. Dahil marami siyang itlog, maghahanda rin siya ng spring roll bukod pa sa sabaw. Matapos hatiin ang kanin sa dalawa, handa na ang tinawag niyang brutal egg meal. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit tila natatakot ang gourmet goblin. Ipinaliwanag ng kanyang tagasilbi na nang marinig ng goblin ang salitang brutal, naalala nito na ang mga nakakatakot na nilalang sa lugar na pinanggalingan nito ay tinatawag na brutal. Sinabihan ng ating bida ang goblin na kumain na at hindi na nito kailangang ibigay ang kayamanan bilang kapalit. Si Jubo, kahit nag-aalangan, ay umupo sa silya at tinawag ang kanyang kubyertos. Kumuha siya ng isang subo at nang malasahan ang pagkain, labis siyang nasabik sa hindi kapani-paniwalang lasa ng putahe. Nabigla ang lahat sa restaurant, lalo na ang Demon King, dahil ang goblin na kinamumuhian niya ay bigla na lamang tinubuan ng bigot.
Napansin ng ating bida na ang bagong anyo nito ay bagay sa panlasa niya, at ibinigay ng halimaw ang ipinangakong gantimpala. Sumagot si Chilho na kung kusang loob itong ibinibigay, tatanggapin niya ito ng may pasasalamat. Ngunit iginiit pa rin ng Demon King na lalo pa niyang kinamumuhian ang mga goblin. Samantala, naisip ng ating bida na kapag muling nagutom ang goblin ay pupunta ito sa iba pang tindahan at mag-aalok muli ng kayamanan kapalit ng masarap na pagkain. Dahil dito, napagpasyahan niyang tingnan kung ano nga ba ang kayamanang natanggap niya. Sa ibang lugar, naghahanda naman ng pagkain si Jung Chong sa kanyang tindahan. Natuwa siya nang marinig niyang may pumasok, ngunit laking gulat niya nang makita ang gourmet goblin, nakaporma at may malaking bigot. Hindi niya maitago ang pagkabigla sa hindi inaasahang pagbisita nito. Samantala, abala si Gabi sa pagpuno ng mga ulat tungkol sa misteryosong pagkawalan ng mga Mandrora at iba pang hindi maipaliwanag na pangyayari na kanyang nasaksihan. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga impormasyon at napunta ang hinala niya kay Khan. Napag-isip-isip niyang maaaring totoo ngang may koneksyon ang restaurant sa misteryosong kapangyarihan. Naalala niya ang mga apoy na sa isang iglap ay nagpabagsak sa dayuhan, at nagkataon namang naroon si Khan sa lugar na iyon. Sinubukan niyang unawain kung bakit naroon ang binata sa mismong lugar na iyon. Bukod pa rito, inalala rin niya ang ating bida. Ang impormasyong hawak niya ay ang pangalang Cholo, 30 taong gulang, dating nakatira sa Paju, at walang kamag-anak. Naalala rin niya si Kulei, ang cute na batang babae. At sa huli, naisip niya ang biglaang paglitaw ni Echo, isang taong wala siyang anumang record na makita. Sinubukan niyang pag-ugnayin ang lahat ngunit wala siyang makitang malinaw na pagkakaparehos sa kanila. Ang pinakamalaking pagdududa niya ay umiikot kay Khan, dahil isa lamang itong sibilyan na hindi masukat ang antas ng kapangyarihang mahika. Doon niya naisip ang isang mahalagang bagay, tinatayang hindi bababa sa Class 3 Master ang misteryosong kapangyarihang iyon, at ang mga kagamitang pangsukat ng mahika ay hindi kayang matukoy ang sinumang lagpas sa Class 2. Ang mga ganoong tao ay tiyak na mga ascendant sa mundong iyon. Isang bagay na posible, lalo na't maging ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay nauwi sa pagiging kaaway. Sa huli, nagpasya siyang maaaring ang mga tao sa restaurant ay mga master na lampas sa second class. Ngunit dahil hindi sapat ang hinala lamang, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang sarili niyang investigasyon. Samantala, namimili ng mga sangkap ang ating bida at naiisip niyang kailangan na niyang maging mas mapagbigay ngayong may isa na namang bibig na pakakainin. Napagnilayan din niya na ang mga taong ito ay dati niyang mga kaaway o kalaban, mga taong noon ay iniisip lamang niyang bugbugin o kahit patayin. Ngunit nagbago ang bawat isa sa mundong iyon, at nakaramdam siya ng kakaibang lungkot. Naisip pa nga niyang maaari siyang magsimula ng sariling pamilya, kahit hindi niya inakalang sa ganitong paraan ito mangyayari. Wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Sa isip niya, ang pagkakaroon ng ganitong mga saloobin ay senyales na tumatanda na siya. Pagbalik sa restaurant, patuloy ang pagtatalo ng Demon King at ni Khan hanggang sa dumating ang ating bida at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagulat ang dalawa at sinabing tinitingnan lang nila ang Plum Blossom Vase. Ipinaliwanag ni Cholo na iyon ang kayamanang natanggap niya bilang bayad mula sa Gourmet Goblin, isang artifact na kayang gawing alak ang tubig. Inaya niya ang dalawa na uminom habang kumakain ng merienda. Lumapit si Echo sa ating bida at nagtanong kung ligtas bang uminom, dahil naaalala niya ang isang babaeng may buntot, marahil isang elf na may kakayahang magtago gamit ang stealth. Sinabihan siya ng ating bida na pabayaan na iyon, ngunit sa loob-loob niya ay alam na niyang pinaghihinalaan ni Gabi ang tunay na pagkakakilanlan ng restaurant. Naalala pa niya ang araw na kakaiba ang naging reaksyon nito. Sa totoo lang, naiisip niyang medyo cute ang palihim nitong pagkilos, kaya mas pinili niyang magkunwaring wala siyang napapansin. Hindi ito matanggap ng Demon King dahil galit siya sa mga elf at itinuturing silang tuso. Ngunit nang maisip niyang lipulin ang buong lahi ng mga ito,
bigla siyang inatake ng matinding sakit ng ulo mula sa torture item. Natuwa si Q at ipinakita pa ang kanyang teddy bear upang paglaruan niya. Sumagot ang Demon King na galit siya sa mga oso, ngunit nenas na ang ating bida sa kakareklamo nito at sinabing galit din siya sa mga demonyo, ano naman ang dapat niyang gawin tungkol doon. Napawisan ng malamig si Echo ngunit nagtanong kung bakit hindi na lang sakupin ng ating bida ang mundo gayong may lakas siya para gawin iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang gawin ang ganoong bagay. Sinabi naman ng Demon King na sayang ang ganoong kalakas na kapangyarihan kung hindi gagamitin ng lubos. Dagdag pa niya, hindi ba't natural lamang na manig ang malakas sa mahina? Kung hindi raw mamumuno ang malalakas, magiging magulo at walang batas ang mundo. Tinanong pa niya kung naging malakas lang ba siya nang walang anumang layunin. Hindi sumagot ang ating bida. Ipinagpatuloy ng binata ang pagsasalita at sinabing lumaki siya sa Demon Realm, na may likas na kakayahang mag-polymorph tulad ng mga dragon. Ramdam niya na ang kapangyarihang mahika ng mundong ito ay konektado sa Demon Realm. Sumagot si Chillho na alam na niya iyon, ngunit idinagdag ng binata na may naaamoy din siyang ganap na kabaligtarang presensya, isang amoy ng mga espiritu at pati ng mga makina, at tiniyak niyang napaka-peligroso ng amoy na iyon. Naintriga si Chillho. Itinuro ni Echo ang banda sa bintana at sinabing sa direksyong iyon ay may napakalakas na amoy. Napaisip ang ating bida na iyon ang uninhabited zone, kung saan may hindi mabilang na mga portal. Dahil dito, tinanong niya kung posibleng mula iyon sa mga demonyo. Sumagot si Echo na hindi, dahil agad sana itong natukoy ng kanyang authority of subjugation. Naniniwala siyang ang kakaibang amoy na iyon ay nagmumula sa kapangyarihan ng black magic. Hindi ito nagustuhan ng ating bida, lalo na nang banggitin ni Echo na may kasama ring matinding amoy ng dugo. Hindi maintindihan ng binata kung paano nagkaroon ng black magic ang mga tao, ngunit sigurado siyang may mangyayaring kawili-wili ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Dahil dito, tinanong niya kung ano ang balak gawin ni Chillho, lalo na't mas interesado na siya ngayon sa mga tao. Samantala, sa uninhabited zone sa Hilagang Silangan, may ilang taong naka-antebay habang isinasagawa ang pagbubukas ng isang portal. Lalong lumakas ang enerhiya nito hanggang sa biglang bumagsak sa lupa ang isang napakalaking bato na may nakabaong espada. Nagulat ang babae nang makita niyang totoong may espada at agad niyang ipinatawag ang armored vehicle. Sa sandaling iyon, dumating ang tagagamit ng sibat. Sinabi niyang noong una ay inakala niyang lindol iyon, at inaming nagulat siya nang makitang naroon sina Nightmare at Nick sa lugar. Tinanong din niya kung ano ang napakalaking magic stone na malinaw na classified bilang 0, at kung bakit may kakaibang espada na nakabaon dito. Alam niyang may paparating na bagay na hindi niya kayang harapin mag-isa. Kaya inanunsyo niyang naroon ang Spearmaster at humihiling siya ng agarang suporta sa uninhabited zone. Matapos ang lahat ng iyon, pumasok si Cholo sa portal at nagpa siyang tingnan kung ano ang nasa loob ng dungeon. Una niyang inactivate ang kanyang mahika sa lupa, at pag-apak niya rito ay gumawa siya ng isang napakataas na pagtalon gamit ang wind magic. Gumalaw siya ng daliri at lumikha ng isang malakas na vortex na umangat sa lahat ng mga espada sa paligid at pinalutang ang mga ito sa himpapawid. Pagkatapos, ginawa niyang target ang sarili at pinakawalan ang lahat ng espada papunta sa kanyang direksyon, ngunit lahat ng iyon ay nawasak bago pa man siya tamaan. Dahil dito, napagtanto niyang hindi tatalab ang mga talam laban sa kanyang kalaban. Inactivate niya ang isa pang kakayahan na tuluyang nagpahinto ng oras sa loob ng dungeon. Naalala rin niya ang tanong ni Echo kung naging mas malakas ba siya nang walang anumang layunin. Sa isip niya, na-master na niya ang 6 na klase, ngunit ang pakiramdam ng pagkakaroon ng napakalaking kapangyarihan ay tila walang laman. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi pa rin niya kayang kontrolin ang mga rift. Napaisip siya kung may nilalang bang kayang gawin iyon. Sinubukan din niyang unawain kung bakit umiiral ang mga multidimensional na koneksyon sa Earth.
At kung sakaling magpasya ang mga nilalang na iyon na salakayin ang mundo, hindi niya maintindihan kung bakit siya ginawang napakalakas. Paulit-ulit niyang inisip ang lahat ng ito, ngunit sa huli ay nakaramdam lamang siya ng kawalan ng saysay. Marahil ay may posibilidad pang ang hindi niya kailanman makamit ang ikapitong klase. Pagkatapos ng mahabang pagninilay, lumabas siya sa rift at napansing malapit ng sumikat ang araw. Ngunit bigla, mula sa wala, nakaramdam siya ng lindol. Agad siyang lumipad ng buong bilis. Samantala, sa restaurant, mahimbing na natutulog si Kulay nang dumating ang ating bida at nagtanong kung kumusta siya. Sumagot si Kan na malalim ang tulog ng kanyang nakababatang kapatid. Ipinaliwanag din niyang sa dati nilang tirahan, karaniwan ang ganitong pagyanig, kaya hindi ito napapansin ni Kulay. Tinanong ni Chilho si Echo kung may kinalaman ba sa dark magic ang lindol. Ngunit sumagot itong wala, at hindi rin kalayuan ang pinanggalingan nito. Dagdag pa niya, dahil sa lindol ay napansin niyang marahil ay may isang bagay, isang malaking bagay, at tila may naglalaban sa ibabaw nito. At sa patuloy na patayang iyon, mababawasan ang sangkatauhan. Dahil sa mga iniisip na iyon, muling nakatanggap si Echo ng matinding sakit sa ulo mula sa sumpa. Natawa ang ating bida at sinabing gusto man niya o hindi, si Echo ay ang Demon King pa rin, at likas na magkakaroon ng ganoong mga kaisipan. Sinabi niyang titingnan niya ang sitwasyon at agad na lumipad. Palayo, sumunod si Echo dahil na rin sa kanyang pag-usisa. Samantala, sa uninhabited zone sa Hilagang Silangan, inihagis ni Sangho ang kanyang sibat. Ngunit si Nick, na handa na, ay sumalubong gamit ang kanyang pana. Nang magsalpukan ang dalawang atake, nagdulot ito ng napakalaking pagsabog. Isang awakened ang sumugod habang sandaling naabala ang tagagamit ng sibat, ngunit agad siyang nakuryente ni Hun na may kasamang robot. Sinabi ni Hun na siya ang haharap sa malaking kalaban at hiniling kay San Hu na akuha ng archer. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang salita ay nagsimulang lumutang ang kanyang meta, dahil para kay Nightmare, parang larong pambata lamang ang sitwasyon. Dumating si Gabi sa lugar at agad niyang inihagis ang kanyang patalim sa braso ng babae. Nang tamaan, tumingin ito sa gilid at nagtanong kung sa wakas ay dumating na ang Catwoman. Kaagad na iniulat ni Hun ang sitwasyon tungkol sa Magic Stone at sa espada, pati na rin ang tungkol sa kanilang mga kalaban. Hindi ito nagustuhan ni Gabi, dahil sina Nightmare at Black Mamba ay dati nilang mga kasamahan na naging masama. Ngunit mas malala ang problema sa panig ng Archer, dahil ang mga kakayahan nito ay napakalakas na maituturing na halos banal. Naisip niyang ang binatang iyon ay hindi pangkaraniwang tao. Dahil dito, ipinasa niya ang lahat ng impormasyon sa Lancer. Kung makalalapit sila ng sapat sa Archer, may tsansa silang manalo. Tiniyak niyang siya muna ang pipigil kay Nightmare. Ngunit biglang lumitaw si Black Mamba at sinabing hindi niya hahayaang mangyari iyon. Samantala, sa itaas ng labanan, nagtanong si Echo kung dalawang elf ba ang naglalaban. Dahil mga bata pa ang mga ito, naisip niyang talagang malalakas sila. Ngunit tumingin siya sa gilid at sinabing ang tunay na kahanga-hanga ay ang espada. Ginamit ng ating bida ang kanyang detection eye at sinabi na iyon ang Sword of the Alliance. Natuwa si Echo at inutusan ang espada na gumalaw. Kahit walang nangyari, sinabi niyang ang espada ay may amoy ng Demon Realm.